Entering the playoffs as the 7th seed, after a pivotal victory against the Miami Heat sa play-in tournament, ang Philadelphia 76ers ngayon ay nahaharap sa isang mabigat na hamon laban sa second-seeded New York Knicks. Ang paglalakbay ng 76ers hanggang sa puntong ito ay naging isang roller coaster ng mataas at mababang, higit na naapektuhan ng pagkawala ni Joel Embiid, who suffered a significant injury sa kalagitnaan ng season. Ang pag-urong na ito ay nakita ang koponan na dumausdas pababa sa mga standing na natalo sa isang kritikal na yugto ng kampanya. Ang kawalan ng kanilang star player ay hindi lamang na-highlight ang mga kahinaan sa kanilang lineup ngunit binibigyang diin din ng matinding pangangailangan para sa mga strategic enhancements. Sa 2023-24 season, na-exposing these gaps, nagiging malinaw na ang malalaking hakbang sa paparating na off-season ay kinakailangan upang i-elevate the team's competitiveness ng koponan. Habang ang franchise ay looks ahead to the 2024-25 season, ang focus ay shift sa constructing ng isang super team na may kakayahang hindi lamang makuha ang top spot in the Eastern Conference, kundi makipaglaban din para sa NBA Championship. Ang evolution ni Tyrese Maxey mula sa isang promising rookie to a key player in the Philadelphia 76ers lineup ay naging napakaganda. Sa 2023-24 season, si Maxey ay nagkaroon ng substantial role, especially in light of injuries at pagbabago sa loob ng team's dynamics. Sa season na ito, ipinakita niya ang kanyang kakayahan na to-handle pressure, stepping up as the team's primary scoring option sa panahon na wala si Joel Embiid. Si Maxey ay nag-average ng 25.9 puntos per game, ngunit higit na impressively, ginawa niya ito na may kahusayan sa pag-shot na 45.0% mula sa field at 37.5% from beyond the arc, na ginawa siyang isa sa mga pinakamahusay na batang guard sa liga. Beyond scoring, nagpakita si Maxey ng mga significant improvements sa kanyang playmaking at defensive efforts. Ang kanyang mga assists sa bawat laro ay tumaas sa 6.2, at ang kanyang mga defensive stats improved, na binibigyang diin ang kanyang pag-unlad sa isang mas kumpletong manlalaro na may 1.0 steals sa isang laro. This all-around performance is crucial, considering the 76ers needs at ang pisikal na estilo ng paglalaro sa Eastern Conference. Looking towards the future, resigning Tyrese ay isang madiskarteng hakbang na nakahanay sa pag-secure ng isang batang talento na nag-shown star potential. Habang papalapit si Maxey sa pagtatapos ng kanyang rookie contract, ang 76ers ay inaasahang mag-aalok sa kanya ng maximum contract extension. For a player Maxey's tenure, malamang na isasalin ito sa isang 5-year deal na maaaring umabot ng hanggang $190 million, depende sa salary cap ng NBA sa oras ng pagpirma. Ang max na deal na ito ay justified, hindi lamang sa performance ni Maxey kundi pati na rin sa kanyang potential to grow sa isang impactful player. The contract would cover his prime years, na tinitiyak na mananatili siyang pundasyon para sa 76ers kasama si Joel Embiid. Sa inaasahang tataas ang salary cap ng NBA, ang naturang kontrata ay kumakatawan sa parehong makabuluhang pangako at isang mahusay na pamumuhunan sa hinaharap ng koponan. Si Paul George ay nakatayo sa isang critical juncture sa Los Angeles Clippers. Napapaligiran ng isang star-studded lineup na kinabibilangan nina James Harden, Russell Westbrook, at Kawhi Leonard, ang Clippers ay nasa ilalim ng matinding pressure na maabot man lang ang NBA Finals. Ang 2023-24 season, laden with expectations, could define George's future with the franchise. Kung mabigo ang Clippers to meet these lofty ambitions, ang scenery might benefit both player at sa team. Si Paul George ay may hawak na player option para sa 2024-25 season. This clause allows him significant leverage dahil maaari niyang piliing mag-opt-out at maging isang unrestricted free agent na naghahanap ng mga bagong pagkakataon kung saan ang kanyang mga hangarin sa kampyonato ay maaaring mas madaling makamit. Ang senaryo ng pag-opt-out ay nagiging kapani-paniwala lalo na kung ang season ng Clippers ay ends in disappointment. Sa gitna ng mga chismis at strategic whispers within league circles, ang Philadelphia 76ers ay lumitaw bilang isang potensyal na manliligaw para sa mga serbisyo ni George para sa humigit kumulang $40 milyon bawat season sa isang 3 taong deal. Ang 76ers, na naglalayong palakasin ang kanilang roster kay Joel Embiid at Tyrese Maxey, ay tinitingnan si George bilang isang critical piece in their championship puzzle, dahil siya ay may average na 22.6 puntos, 5.2 rebounds at 3.5 assists ngayong season. Kilala sa kanyang defensive prowess at clutch scoring, si George ay magdadala ng isang veteran presence at isang versatile skill set na umaayon kay Embiid at Maxey ng superbly.
Ang isang posibleng paraan upang makuha si George ay nagsasangkot ng isang kasunduan sa pag-sign and trade dahil sa mga hadlang sa salary cap ng 76ers. Ang pinakamalamang na senaryo ay kasama ang muling pagpirma kay Tobias Harris at pagkatapos ay i-package siya ng isang hinaharap na first-round draft pick, malamang ang 2029 first-rounder na orihinal na kabilang sa Clippers, to facilitate the deal. This arrangement benefits the Clippers sa pamamagitan ng pagbibigay sa kanila ng financial relief and assets for a potential rebuild or ritulang, habang ang 76ers ay nakakuha ng isang high-caliber player na akma sa kanilang strategic vision. Sa summary, ang pag-secure kay Paul George ay hindi lamang magpapaangat sa performance ng Philadelphia 76ers kundi pati na rin sa kanilang katayuan bilang isang mabigat na kalaban sa Eastern Conference. Ang pagdating ni George ay maaaring magbago sa dynamics ng koponan na nagtutulak sa kanila patungo sa kanilang layunin ng NBA dominance. Maaaring posible ang pagpirma kay DeMar DeRozan. Habang papalapit ang NBA offseason, DeMar DeRozan emerges bilang potensyal na high-value target para sa mga team na gustong palakasin ang kanilang lineup. Pagkatapos ng kanyang pinakabagong stint sa Chicago Bulls, kung saan kumita siya ng $28.60 milyon para sa 2023-24 season, nakatakdang maging isang free agent si DeRozan. Ang kanyang performance nitong nakaraang season, habang solid, ay did not quite reach the heights ng mga nakaraang taon. Nag-average si DeRozan ng 24.0 points, 4.3 assists, at 5.3 rebounds kada laro na may shooting efficiency na bahagyang mas mababa sa kanyang career average. Sa 34 na taong gulang, his market value could see a reasonable adjustment. Maaaring makita ng Philadelphia 76ers si DeRozan bilang isang mahalagang karagdagan sa kanilang koponan, lalo na kung nilalayo nilang pag-iba-ibahin ang kanilang mga opsyon sa opensiba at magdagdag ng isang batikang scorer na kilala sa kanyang kakayahang magtapos sa clutch. Ang mid-range mastery at playmaking skills ni DeRozan ay makakadagdag sa mga talento nina Joel Embiid at Tyrese Maxey, na magbibigay sa koponan ng isa pang maaasahang scoring outlet. Given the financial dynamics and DeRozan's stage in his career, ang a 3-year deal na nagkakahalaga ng humigit kumulang $25 milyon bawat season ay maaaring maging posible. Ipapakita ng kontratang ito ang kanyang mga contributions on the court and the veteran presence he brings to the locker room. Ang isang sign-and-trade scenario ay maaaring ang pinaka-praktikal na ruta para makuha ng 76ers si DeRozan, considering ang kanilang kasalukuyang sitwasyon ng cap space. Ang Chicago Bulls, looking to get younger and rebuild, ay maaaring interesado sa isang pakete na kinabibilangan nina Buddy Hield at DeAnthony Melton, kasama ang first-round pick ngayong taon mula sa 76ers. Ang nasabing deal ay makikinabang sa Chicago sa pamamagitan ng pagbibigay sa kanila ng mas batang mga asset at draft capital, habang ang Philadelphia ay makakakuha ng isang napatunayang veterano na makakatulong na mag-push them deeper into playoff contention.